Alhamdulillah, mga minamahal kong kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ang ating pananampalataya ay may mga bagay na pinapahintulutan at may mga bagay din na mga ipinagbabawal. Tulad na lamang ng tinatawag na alak. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam ang pag-inom ng tinatawag na alak. And that's why kung titignan natin ang banal na Quran bilang pagpapaalala sa atin ng ating dakilang tagapaglikha. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayo mga mananampalataya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sa isang aya na binanggit ng dakilang tagapaglikha, katotohanan, indeed, sabi niya, katiyakan, ang khamr, ito yung mga nakakalasing. Pinagbabawal yan. At yung tinatawag na al-maisir, ito yung mga sugal. Kahit anong pasugal, kahit anong sugal na may pustahan, bawal yan sa Islam. Wal ansab, ito yung mga altar na inaalayan, mga idols na kung saan nag-aalay ka. Wal azlam, ito yung pana na kung saan at that time, ang ginagawa nila, dito sila nakabase, kung gagawa sila ng isang bagay, dito sila magsisimula kung ano lalabas doon sa pana na yon. At sinabi ng dakilang tagapaglikha, ito ay marumi, rijz. Marumi, sabi niya. At ito, sabi niya, ay gawain ni syaitan. Ito mga bagay na ito ay gawain ni syaitan. Fajtanibuhu, layuan yung ika, sabi niya. Bakit? Nang sagan kayo ay magtagumpay. Subhanallah. Tignan niyo ang ating pananampalataya. Tignan yung ganda ng Islam. Tinuturuan tayo ng mga bagay na kung saan ay makakasama sa atin. At isa yan ang tinatawag na alak, na kung saan ito yung umul khaba'ith, na kung saan mother of all evil, or kumbaga dumi ako yung nanay na lahat ng ikangay masama, ang tinatawag na alak. Ang alak, una, sisirain niya, ito kung saan sisirain niyang reliyon mo, din mo. وَيَسُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. Ang balagay ng alak na yan, na kung saan ay pipigilan ka niya sa pag-aalala kay Allah. Ganun din ang sala. Ito, sisirain niyang din na mayroon ka, ang alak. Pangalawa, sisirain niyang isip mo. Subhanallah. Ang akal na mayroon ka. Sa Islam, pinapangalaga ng kaisipan ng isang tao. Ganun din, pangatlo, sisirain niya yung health mo. Nang dahil sa pag-inom ng alak, napakaraming mga sakit na nakukuha sa tinatawag na alak. At pang-apat, ganun din, sisirain yung pamilya mo at komunidad kung saan ka. Ang alak, and that's why ipinagbabawal sa ating mga kamusliman. Kaya hanggat maaari, iwasan ang mga bagay na ipinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha nang sa ganun tayo magtagumpay sa mundo, sa ating libingan, ganun din sa kabilang buhay. Kaya't maraming salamat, hanggang dito na lamang. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.